Okay, good morning! Good morning! Yan. Sino po ang first timer? Meron po ba? Yan. Okay. First timer, ibig sabihin, first time nandito lang. Pero, ano naman na, member na. Yan. Okay. Dito, meron dito sa wala. Meron. First timer na attend. Dito. Na, uunawaan nyo ba ang mga pinagsasabi ko? Ano, tsura? Hindi ko naman naiintindihan ako eh. Yan, sige po. Nagkano na ba? So, pagpapakilala ko mabilis na mabilis kasi may mga first timer po. Sa mga hindi ko nakakilala sa akin, my name is Jason Laino. I was born and raised in Pangasinan. So, ako po ay hindi po purong taga Manila. Hindi rin po ako Manilenyo. Okay, ako po ay taga probinsya. Okay? So, malamang marami dito taga-probinsya. Tama po ba? Yes! Yan. Sino mga taga-probinsya? Taas ang kamay. Bondo, Mio. Ha? Oh, sige nga. Ano ang mga probinsya ninyo? North Cotabato. Teka lang ha. North Cotabato. Nag-iisip ako kung saan ako nakapunta ng North Cotabato. Ano ang Kidapawan. Oh, kasi from Kidapawan, ay from Digos, pupunta kami Kidapawan to Midsayap to Cotabato. Lupit, no? Tapos meron dyan in between, from Kidapawan to Midsayap, meron dyan, bago ka makarating ng Midsayap, siguro mga 15 minutes away, 15 minutes bago ka makarating ng Midsayap, maraming sa kanan, maraming buffet. Oo. Sa malupit, puro ang pagkain, puro pork. Puro pork. Eh, di ba sa Midsayap, pagdating, puro maraming Oo. So, tataka ako. Tapos may nakita ako dun. Distributor, di ko na mabanggitin kung sino. Muslim. Di ba bawal sa'yo yan? Sir, kaya nga ako pumunta dito kasi bawal doon, dito pwede. Ano ko to? Ang taas talaga. Sakit sa tinga. Kuya Joe, ba yan? Hello. Yan. So, hindi ko na mabanggitin kung sino, baka matiwalag pa eh. Okay. Sabi, ate lang to sir ha. Sure, walang problema. Mas kinahin pa dinuguan. So, anyway. Yan. So, probinsya ba? Ano ba? Ha? Masbate, napuntahan ko na rin. Parang walang Ilonggo. May Ilonggo ba? Ilonggo, yan, meron. Bicol, meron. Yan. So, ako, tomorrow, I'll be going to Cebu. Yes. Punta ako ng Cebu, tapos tatawid po ako ng Bohol. Tapos, October naman, the following week, pupunta naman po ako ng Iloilo. Tapos, tatawid ako ng Bacolod. Yan. So, abangan ng mga poster, kasi may ilo-launch po tayo ng yung mga kinuwento ko na dito. Naka-live tayo ngayon, kaya hindi ko makwento. So, we will be launching yung program na yon. Di ba? Alam niyo na yun, di ba? Yes. Nabanggit ko na yun, di ba? So, secret yun, ha? Yan. So, anyway, sa mga hindi ko nakakilala, pangarap ko po maging model. Yan. Huwag kayo mag-react kasi hindi ako naging model eh. Yan. Kasi kung naging model ako, di wow yun, di ba? Eh, nasa harapan nyo ako, hindi ako natanggap, visit, di ba? Okay lang, bakit? Kasi naging part naman po ako ng training team. Yan. So, for the past, if I'm not mistaken, 13 years, I've been part of this company. Yan. But I've been part of this industry since I was 17 years old. Yan. So, may 17 years old po ba dito? Yes. Saan? Si Bok? 17? Tsura pa lang, di ka papasa eh. Si Bok, parang lang din, parang 16 and a half. Yan. Pwede. Okay? So, anyway, ang pag-usapan po natin ay NDO. Ano ba yung NDO? New Distributors Orientation. Okay? So, in this training, pag-uusapan natin yung how and why of the business. Or, in other words, yung expectation. Ano yung expect mo sa business na to? Kasi yung mga iba kasi, di ba, reality versus expectation.
Parang ganito, di ba? Pag naniligaw ang isang lalaki, aba, best foot forward. Di ba? Yung babae, kilig na kilig. Bumabalat pa yan. Ikaw kasi mahina ka eh. Mga ganun po. Oo, pero pagdating sa reality, ano mangyari? Pag nakuha na, ano na? Ano? Mga babae. Tangan nyo eh. Ano? Kaya ang ginagamit ito, hindi ito. Diba? Huwag naman yung nauto. Huwag naman yung ganung words. Nabudol na lang. Kaya dapat, best foot forward kasi nga maraming expectation versus reality. Ganun din sa business natin. Sometimes, feeling mo, dahil naka-attend ka ng NDO, maganda yung pagka-explain sa'yo ng business, ang expectation mo mataas. Yun nga lang, pag reality na, ay, mahirap pala. Ay, hindi pala lahat mag-judge. Kawawa naman yung mga naka-live. Dinaanan nyo? So, nag-hire muna kayo dun sa nag-live. Okay. So, pag-uusapan natin ngayon yan. Ang unang dalangang pag-usapan natin is why attend training. Bakit? Maraming tao, kasi nga, ang expectation, akala madali. Pero pagdating na sa katotohanan, sinabi na, uy, attend kang training. Ano na nararamdaman? Training na naman. May Zoom training na nga. May training pa kay upline. Si mentor may training. Kay grand upline, meron pa. Pupunta pa ng head office. Pastilan naman itong buhay na ito. Title, the truth. Full potential if you don't know what is essential. Uulitin ko. Gusto mo makuha yung potential mo, ang problema, hindi mo naman alam yung essential. What is essential? Basic. Basic muna tayo. Ang problema kasi, yung basic sa'yo, akala mo, ganun kadali. Then I tell you the truth, didiretsuhin kita, hindi po to madali. Mahirap po ito. Pero sa lahat ng mahirap, ito ang pinaka-madali. Pero dadali ito kung alam mo yung basic. Ang problema, maraming tao ganito eh. Yung gigil, yung pagka-explain, ngayaman ka dito, diba? Hanggang gigil na gigil eh. Sige! Diba? Kahit sino! Kakausapin ko! Diba? Alam mo eh. Lahat ng kamag-anak yan, naisip niya, lahat ng best friends niya, naku, sasama sa akin yun! Diba? Bakit? Ang dami kong alam ng baho ng mga yon. Yung maglaglagan na, parang sa Senate lang, no? Kampihan na eh. Ano yung point? Ang problema, kung hindi mo alam yung basic, walang mangyayari. So, ibig sabihin, parang simple, ganito lang po. Marami nagkasabi na ang waiter, ang pagiging kusinero, whatsoever, madaling trabaho. Then I tell you the truth. Sige nga, kahit graduate ka, kahit summa cum laude ka pa, ipapasok kita sa isang restaurant nang walang training. No basic. Tingin mo, magiging magaling na waiter ka. Imagine mo, pagpasok, may customer agad. Sabi, ano po yung soup of the day? Hindi ko man alam, oy. Saan yung CR? Di ka nag-CR sa inyo? Ano yung walang pork dito? O di pag adobo, di may pork tanga. Hindi naman pwede yun, di ba? Ang problema, hindi niya alam yung basic. So, ibig sabihin, lahat talaga na pag-aaralan, lahat kailangan magsimula sa basic. Marami dito na nakikita ko right now, nakita ko nagsimula, na nakaupo lang dito. Uma-attend. Ngayon, ang mga posts, natutuwa ako. Bakit? Kasi, sa una, nakakahiya talaga. Tama ba? Pero ngayon, grabe na, walang hiya na yung mga post. Meaning, malakas na yung loob. Dati, pag nag-hi ka lang, uy, bago ka. Ngayon naman, uy,
Kumita ko, kita ko sa ano ah. Ay, syempre. Oh, yabang. So, again, learn the basic first. Now, training enables to develop good attitude. Dito sa business natin, kailangan, ang pinakatatanda mo, attitude changes everything. So, ang pinakasisimulan natin dito, ang pinakaunang babaguhin natin dito, attitude natin. So, iwanan natin lahat ng ere natin. Okay? One thing I've learned in life, especially, hindi lang sa business na to, may importante kang dapat matutunan. Ano yun? 4. Tandaan nyo tong 4 na to. Ilista nyo tong 4 na to. Bakit? Very, very important po. Huwag na huwag niyong kakalimutan to. Okay? Lahat ng mga nasa live, i-record nyo to. Baka malimutan nyo. 4. Okay? Number 1, humility. Pinaka-importante po sa buhay, humility. Bakit? Kasi sometimes, pagka may lumalaki na yung cheque mo, medyo nakakalimot. Kaya nga sabi nila, di ba, uy, huwag mo kalimutan sa kanang galing. Uy, yung paa mo, dapat idapo mo sa lupa. Tama ba? Bakit? Kasi marami nakakalimot. Sabi nga nila, the love of money is the root of all evil. Okay? Maliwanag po yun, the love of money. Maliwanag yun sa Bible, the love of money. Yung nga, pag minahal mo na yung pera, yun ang problema. Doon ka nakakalimot sa humility. Kaya ako po, basic ko po talaga yan, humility. Siyempre, hindi ko maalis na medyo yumabang. Hindi mo naman maalis yun eh. Lahat naman ng tao mayabang. Tama po ba? Pero again, you have to go back to number 1. Kaya ako hindi ko kinakalimutan kumain ng fishball. Yayain nyo kung tumambay sa ganito, sige, go. Bakit? Kasi ayoko kalimutan. Pag ako nasa Pangasinan po, pag umuwi ako sa Pangasinan, dinadrive ko pa rin yung tricycle ng tatay ko. I don't want to forget kung paano ako nagsimula mag-drive. Bakit? Kasi, ano mo yun? Baka malimutan mo eh. Baka malimutan mo na, uy, Jason, makalimutan mo sa kagaling. Tama po ba? Kaya ako lagi iniisip. Number 1, humility. Number 2, humility. Bakit? Kasi nga baka malimutan mo yung number 1. Number 3, humility. And number 4, humility. Makalimutan mo muna yung 1 and 2, bobo ka na pag nakalimutan mo pa yung 3 and 4. So, pakisabi sa katabi mo, humility. Sana pag nagkita-kita tayo sa anniversary next year. Okay? Yung mga 20, tandaan ninyo 20th anniversary. Ang target po natin, ang target pa lang, hindi pa to announcement Ang target pa lang, isi-celebrate natin doon sa talagang anniversary ng AGG. Okay? Kung alam nyo yun, alam nyo na kung kailan. And, so, alam ko, maraming aakyat na ma-awardan dito. Okay? So, sana lang, pag kayo ay na-awardan, huwag naman kayo makalimot. Yung iba kasi, pag MC na, alam mo, di natatablan ng mga balay. Parang nakalimot at tinulungan mo minsan. Ay, sige. So, attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Avoid acne attitude. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang skills. Importante po ang skills dito. Hindi ko sinasabing hindi importante ang education, kaya nga tayo nag-aaral, kaya nga tayo nagtitraining para matuto eh. Pero ang sinasabi lang, aanuhin mo to kung may problema ka dito. Tama po ba? So dapat, ito muna ayusin mo, then this will come. Klaro? Kasi yung maturity mo, maturity ng isang tao, nakikita yan sa attitude. Hindi ka magmamature kung hindi ka spiritually
matured. Hindi ka rin mentally matured. So, kailangan ayusin mo yung attitude. Ibang-iba ang itsura ng isang tao na yayaman. At alam na yayaman at yumaman. Kaysa yung may attitude na feeling mayaman. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Oh, sabi mo, bago ka na. Sabi mo, bago ka na. Ba't nahihiya ka sabihan yung katabi mo? Oh. Sabi mo, magbago ka na. Kasi, magbabago din ako. O, tingnan mo, ang yabang mo sa magbago ka na, nung ako na. Wala kayo sa buhay mo. So again, di ba? Kailangan magbago ang isang tao bago magbagong sitwasyon niya sa buhay. Hindi kami mag-a-adjust para sa'yo. Ang problema, maraming tao, feeling niya, gusto magbago yung buhay niya, pero gusto mag-adjust lahat para sa kanya. Tama ba? Parang sa marketing plan na lang. Ang dami ng pinayaman, ang dami ng yumaman. Yung iba nga, nagtayo na ng sarili nilang kumpanya. Di ba? Pero, ang problema, yung marketing plan, proven na, pero kini-question pa rin. Gusto pa rin sabihin, sir, ganito, mas maganda. Sir, mas... Ayusin mo kaya muna yung... Isipin mo kaya muna, magbago ka muna, bago mag-adjust yung company sa'yo. No? Nag-guess nyo? Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, magbago ka na. Kasi, magbabago na rin ako. The truth. Sabi nga nila, the truth hurts, but the truth shall set you free. Ayan. Sarado ko lang to. Nakikita ko kasi mga dumadaan. Puti sana kung magaganda, pamangit naman. Yan. Okay. The truth hurts, but the truth shall set you free. Okay. Ano ibig sabihin yan? Okay. Sabi nga nila, masakit ang katotohanan. Pero pag tinanggap mo katotohanan, it will set you free. Ibig sabihin, magigising ka sa katotohanan. Okay. Successful people constantly learning new things. Maraming tao, mapapansin mo, di ba, ang Apple nga, di ba, naglabas na ng 17. Grabe. Kabibili ko lang nung 16 Pro Max, buisit. Di ba? After October daw, lalabas na eh. Pero ngayon, pwede ka na pre-order. Ang pihirap buhay ito. Ibig sabihin na mo, lahat nag-a-adjust. Tama? Pero unsuccessful people, they think they know it all. Alam niyo sa probinsya namin, sa Pangasinan, maraming ganito. Yan yung mga masarap kasama pagkatambay. Yung alam lahat. Alam lahat. Ay, banggitin mo. Una, artista. Ay, alam kong bakit naghiwalay si Gerald at si ano nga ba yung part ano? O, tignan nyo, alam ninyo. Ako, wala akong alam. Politics, alam din. Ay, yan si ganito yan. Yung kinakampihan ni ganito yan. At saka, alam niyo kwento. Diba? Banggitin mo network marketing, ay alam ko yan. Yung left, right, up, alam ko yan. Lahat alam. Alam mo pala, ba't di mo gawin para yumamang ka? Pero problema, hindi ginagawa. Alam mo pala eh. Ba't di mo gawin? Sa on point lang, magulong utak niya. Kasi feeling nga, alam niya na lahat. Then again, we go back to number 1. Nalimutan na. 4 yun. Kalimutan nyo kaagad. Number 1. Humility. 4 yun. Makalimutan nyo pa. Ha? Number 1, nalimutan agad eh. Oh. Constantly, people. Hindi na ako lalayo. Ngayon, may mga nilo-launch tayo. Tama ba? Si Doc Ed. Hindi na ako lalayo. Doc Ed. Kabantog. Pag may nilo-launch po, or meron siyang gustong nangyari,
Ang ginagawa niyan, Jason, garalan mo to. Ito, ganyan, ganyan. Attend ka sa ganito, ganito, ganyan, ganyan. Sige po, Dok. Pero ang malupit, yung papata niya sa akin, atin din siya. Tapos ang malupit, mas marami siyang alam. Bakit? Kasi mas nag-research na siya. So doon ka magtataka. Na parang feeling ko nung una, ang bihira. Kasi syempre may mga seminar, maaga yung mga yun. Di ba? Nakatay na ba kayong totoong seminar? Di ba? Ang aga niyan. 7 o'clock registration. 8 o'clock magsisimula. Di ba? Talagang straight. Di ba? Siyempre, networker tayo. Anong oras tayo natutulog? Di ba? Yung iba nga dito, hindi pa natutulog. Si ate, naka-shades pa nga. Sakit ulo, eh. Nag-a-adjust. Hindi, OFW si ate. Sabi niya sa akin kanina. Ano pa, jet lag, jet lag. Saan bansa ka ba? Ha? Kuwait. Kala ko Hong Kong. Tapos nag-adjust kang oras, di ba? Hong Kong, pares kang oras dito. Anyway, so si Doc, doon ako nagtataka na parang may balik. Parang gusto ko sabihin, Doc, atin ka na rin lang pala eh. Bakit mo pakupain natin? Sakit lang sa ulo. But I realized something. Ano yun? Si Doc, kasi gusto niya, umattend ka kasi iba rin yung point of view niya at point of view mo. Tama ba? Kaya nga nauuso yung POV. Yeah? Kasi kahit parehas tayo ng pinanood, iba yung point of view niya, iba ang point of view mo. Tama ba? Kanya-kanya tayo ng point of view. So gusto niya, attend ka, attend ako, tapos usap tayo. Para pag niranto, yung program, perfect. Kasi point of view niya, point of view mo, kumbaga marami tayo. Hindi yung akin lang. Guess niyo po? Yes. So ganun dapat. Kaya naman pala ang yaman itong taong to, si Doc. Bakit? Kasi continuously, he learns new things. Ikaw, attend lang ng MDO, magre-reklamo ka pa, ayop ka. Di ba? Uy, attend na MDO. MDO na naman. Kasawa. Last week lang, attend ng MDO. Hindi mo na lang. Sir G, alam ko na, memorize ko na yung joke niya ni. Alam ko na yan. Recorded na nga yan. Pinakiking mo, busit na nga ako sa busis niyan. Ang masakit pa yung natutulog pang pihira. Ang kapal ng mukha. Naki-aircon pa. Diba? At least yung iba kumakain na bago umaten. Naalala ko dito yung last time kumain sa harapan ko. Yung stage ako. Sabi ako, tumatawa. Dito na yun. Sino kayo? Wala na dito eh. Kasi mamamayos, di ba? Uno. Kapal lang mukha. Tapos sabi, hindi ako to. Kapal ko yun. Okay. Training helps to develop 100% belief in the system. Kasi ang hirap tumaya, ang hirap ibuhos lahat kung hindi ka 100%. Tama po ba? Yes. Tama po ba? Yes. Kasi kailangan tumaya ka eh. Kailangan naiintindihan mo yung pinasok mo. Kaya naniniwala ako dito, lalo na yung mga 3 months below pa lang. Meron ba 3 months below pa lang dito? 3 months below ka pa lang ba? Parang nakailang attend ka na. Di ba ikaw kasama lagi nito? Seryoso ka? Hindi. Well, anyway, sabi niya eh, silipin ko DTC nito. Nakakakain code mo lang. Hindi ba? Okay, anyway. Ano topic natin? Yan. Mga 3 months below dito, naniniwala ako, ang hirap tumaya. Ibig sabihin, nandito yan, pero yung duda yan. Tama ba? Huwag kayong maging plastic. Naalala ko yan. Ganun din ako nung una eh. Diba? Lalo na yung 1 month, yan yung yan yung gigil. Mga first 2 weeks, di ba? Ang gigil na gigil. Di ba? Lalo pag nahab yan, pumasok sa hub, talagang, sige! Ano ba ka matutunan?
sa ano ba yan? Si Aksa, puyatan mo. Kayang-kayang magpuyat yan. At 2 weeks na, kayang-kaya. Pero pag mga isang buwan na, di ba? Tama pa ba itong ginagawa ko? Ang gagawin niyan, kakausap pa yan ng ano, yung best friend niya. Parang minamaltrato ako dito. Na-stress na ako, uy! Malulosang ako! Uy, mga nagre-react, alam mo, ano, mga pinagdala, no? Tama na! Bakit? Kasi, kulang eh. Tama ba? Pero pag nakapagpapiin yan, no? Taas na naman ng bill system yan! Grabe yan! Kumita ko na rin. Yung direct na pera, 5,000? Ay, grabe yan! Talaga naman. Gusto pa man libre yan. Kala mo, diwak pa sa loto. Lalo na pag nakapasama yan sa mga get 3, get 5. Ay, grabe yan. Eh ngayon, di ba, kasama na rin yung, yung 1,980 natin, yung 11,980. Di ba, kasama na rin sa 1,000 yan. Grabe. Pag nakita yung pangalan sa ay, grabe. After 3 months, walang pay-in. Bagsak na naman yan. Bagsak na naman yan. Sino-sino kakausapin na naman yan. Diba? Lalo, pag nakita niya yung mga barkada niya, yung mga office mate niya, yung mga kaklase niya, nagpupuntang Boracay, nagpupuntang Baguio, parang mali. Yung pinagsak ko talaga. May chat pa yan, Sir Jason. Anong gagawin ko, sir? Bakit? Sir? Ano? Tapos biglang may umaten NDO. Taas na naman yan. Taas na naman, ha? Taas na naman, umaten NDO. Gigil na naman, eh. Kailangan. Okay, guys. Normal yan. Okay? Kasama yan sa business at sa buhay. Kasi ang gulong ng buhay, hindi talaga yan, hindi yan. Pambihira kayo, imagine niyo lahat pay-in, laging may pera. Ay, talagang pag-pray ko kayo talaga. Sabihin ko kay Lord, Lord, kunin mo siya, Lord. Bakit? Favorite mo naman, Lord. Favorite niya di ba? Di magsama na kayo ni Lord. Lugi kami, di ba? So, learn the business as soon as possible. Sir, ano ba yung ibig sabihin ng learn the business as soon as possible? Ito yan. Meron tayong mga tinatawag na basic. Okay, kanina pa ako, basic. Ano ba yung basic? Kailangan maintindihan mo. Okay, o guys, para diretso tayo ibabalik na natin sa OPP. Okay? Kasi magulo eh. O bago-bago eh. Di ba? Kasi yung nagpasok nitong LCOP na to, umalis naman na. Balik natin sa OPP. Okay? So, OPP. Opportunity, Plan, Presentation. Okay? So, next. Ano ibig sabihin yan, Sir Jason? Kasi, maniwala ka o hindi, kailangan naiintindihan mo. Hindi memorize lang. Iba yung memorize sa naiintindihan. Okay? Kasi pag memorize mo, may mga distributors, lalo na yung mga bago, alam ibagsak. Pero pag na-distract, wala na. Kasi hindi naintindihan. Yung tipong, in-explain mo, tapos bigla, ay, teka, explain mo nga ito kanina, yung kanina. Memorize lang eh. Hindi naman naintindihan. Huwag kang matanong. Kasi yung mga matanong dito, hindi yayaman. Makinig ka lang, ha? Wala pa namang pira eh. Pinag-practicean lang kita eh. Tada! Maniwala ka o hindi, yung kausap mo, nararamdaman niya yung nararamdaman mo. So, kung alam niyang memorize mo lang, bakit ako magpipayin dito eh? Pinagtitripan lang ako, pinagpapracticean lang ako nito eh. Tama. O perfect sample. Sample lang. May probinsya ka ganda. Agusan del Sur. San Francisco, di ba? Malapit na, di ba? Bababa ako ng Butuan Bayugan.
Babalik ako sa October 2nd week. Ay, hindi pala. Bawal ako nung guluhin. Birthday ko yun. October 3rd week. Bakit? Kasi ngayon launch tayo, di ba? So, lahat talaga ng Pilipinas ulit, iikuting ulit. Kaya lahat ng probinsya nyo, i-ready nyo. Ha? Kasi lahat yung pupuntahan. Okay? Tapos yung, alam nyo na, di ba? Yung, di ba? Alam nyo na ba o hindi? Di ba? Di ba dinidiscuss ko na isa-isa sa inyo yun? Yung ano? Yung ano, di ba? Yes! Kasi pagdating sa probinsya yan, di ba? Pag walang, simple naman. Oh, anyway. So, sample. Si, ano pangalan mo ganda? Jonah P. Walang shortcut yan. Bakit kayo, pag nagbigay kayo ng pangalan, full name. Gusto nyo full name ko rin yung pangalan ko? G. Jason Angelo. Ano? Oh, ano, lamang ka? Kasi ba, anong pangalan mo? Ang haba-haba. Tapos naman, Jonah. Jonah, pwede naman, Jonah. Jo. Na. Ano gusto mo? Jo? Na. Jo o na? Ano gusto mo? Jol. Jo. Pwedeng Jo. Sure. Dili ka lagot. Lagot ka man na ito eh. Okay. Sample si Jonah. For the longest time, di ba napunta ngayon ng Maynila? Nagulat, nakita yung long best friend niya. Of all places, nakita mo Tata Robinsons. Oh, Jonah! Jonah! Wow! Tapos, naku ha, grabe, nakita ko, yung Facebook mo, ano-ano pinupost mo, ha? Grabe, mayaman ka na, girl! Tapos bilang sabi niya, i-explain mo naman sa akin, paano yumaman katulad mo? Kasi gusto ko yung mga ganyan, yung trouble-trouble ba? Eh si Jonah, hindi alam. Anong gagawin ngayon ni Jonah? Kadyot lang ha. Hello? Mentor? Where are you? Oh, meron akong dito. Art? Sounds? Naiinis ako eh. Kailangan lumayo? Hindi, yung story ako kailangan ganito siya. Maulaw ba? Mauwi. Yung mga Bisaya, dili nila samtan na. Dili nila makasamtan. Nalibog. Yun ang mga Bisaya dito. Nasamtan niya na. Kasi dati talaga, dili ako mga talagang, ay grabe na. Baligya ako talaga, uy. Buwisit talaga. Mamaya kwento ko. Sabi, ito ay, Coach, nandito ako sa Robinsons. Meron ako nakita yung best friend ko. Mayaman ito, uy. Maraming pera to. Oo, pang Max Victus to. Oo, bilisan mo kasi ikaw mag-explain. Kasi alam mo, di ako nag-explain ng ganito, ganyan. Oo, akong bahala, ipakapihin ko to, pamatching ko pa. Sige, bye-bye, mama, chup-chup. Ayo-ayo. Hinila dito. Pinaikot, dinala sa OBI, dinala sa batsheet. Lahat naman ginawa. Ang problema, wala pa. So ngayon, yung best friend ni Jonah, sabi niya, uy, sana yung ano mo, sana yung mentor mo. Ay naku, antayin natin yung kasi siya nga mag-explain ng business. Ay, ang daming pinayaman nun. Ay, grabe talaga. Ay, pag na-meet mo yun, ay, grabe talaga, uy. Nasaan nga siya? Kasi kanina, nung natawagan ko siya, nasa Pampanga na. Ano oras darating yung buwisit ka? Nagets mo? Hindi pwede. Kailangan naintindihan mo to. In about 3 months, kaya mo na, naintindihan mo na, hindi mo lang memorize, naiintindihan mo ang buong marketing plan. Buo ha? Kasama ang Unilevel at Stair Step. Kasi marami akong kausap ngayon, puro alam, 1-8.
Tapos pag tinanong, Sir, paano yumaman yan si Richard Ragas? Sir, grabe no, ang daming pera niyan. Pero mga down lang yan sa Africa, ba't dito wala? Pero yaman-yaman. Yung delivery stairstep, ano yun? Paano kikita doon sa uni-level stairstep? Wala mang kwenta yan. Di naman in-explain ng upline ko yan. Bakit? Hindi naiintindihan yung buo. Ang naintindi lang si 181818. Tapos pag na-flash out, sakit pa ng loob niya. Tumutok sa 180. Nagets mo? Dapat naiintindihan. Next, products. Dapat na, pambihira. Dapat yung produkto mo, produkto ka. Be the product of your own product. So, ibig sabihin, dapat alam mo kung anong nangyari sa produkto mo, para saan yung produkto mo. Nasubukan mo na. At naiintindihan mo. Sinabi, yung Angel E, hindi pwede sa lalaki. Huwag mong ipilit! Kasi narinig eh, yung Angel E daw, pampaganda ng ano, tapos baka magkaregla ako dyan. So, Next, NDO. Ito yun. Bakit? Kasi may bigger picture. Panaintindihan mo yung expectation versus reality. ASAP. Ito, lungkot na lungkot ako dito sa ASAP. Bakit? Pag NDO, ang daming umatin, ang daling mag-invite. Pero pagdating sa ASAP, ano mang pag-usapan dyan? Yung business mo. Ano yung networking, legal ba to? Bakit maganda yung AGG o yung AIM Global Group of Companies? Anong direksyon ng kumpanya? Bakit hindi magsasara? Anong mga produkto? Anong vision? Etc. Lahat sinasagot dito. Pero pag umaten, ayaw umaten. Tapos pag may nagtanong sa kanila, tatawag, make a video call about sa company ang tanong, anong sagot? Hindi umaten. Pero memorize ito. Sabi sa training, believe. No fear. Yayaman ko. Hindi nga, alam ko nga yayaman tayo. Pero ano yung direksyon ng kumpanya? May divisions pa ba yan? Ano yung division? Bakit ganyan? Bakit ang daming division? Sabi ng do not doubt eh. Yan na. Puro ito hinatinan eh. Nagets mo? Sabat alam mo, naiintindihan mo. O next, yung BMAP. Yan. Ano yung BMAP? Bibo. Pag tinanong mo, maganda yung BMAP? Maganda! Pagkagaling sa DTC, diretso sa Bibo yan. Pera yan? Oo, kasi diretso ko sa Gcash yan eh. Pwede naman. Tama naman yun. Pwede naman yun eh. Yung nga lang, hindi mo na-maximize yung Bibo mo. Tapos magtatanong, Sir, paano manalo sa ganyan? Ayan, yung mga nagkalat na yan. Oh. Yan, yung Bibo. Oh. Alam nyo paano manalo dito? O, tignan nyo, yung mga mata nyo, hindi nyo na alam. Oh. Gamitin mo yung Bibo mo! Sino nang nanalo dito? Sa grupo nyo may nanalo na, di ba? Si? Pero wala siya dito. Wow. Gamit lang. Ito nga malapit si Abmay. May linip na nanalo 5,000, nagulat pa siya. Tinawagan daw siya. Sir, thank you. Anong thank you? Nabunot lang pangalan mo. Wala mo kung sadyak dyan. O ngayon, may nilaunch tayo, yung PMA Wins. Yung PMA Wins, bibili ka lang ng PMA, pero imbis na yung normal, yung regular, gawin mo na yung may bundle. Tapos, baka lang, ang targeted ko, October 6, yung unang bola nun. So, imagine mo, nag-PMA ka lang, pwede kang manalo ng 50 to 100,000 pesos. Okay ba yun? Okay ba yun? So, syempre, yung una, medyo first time eh. Syempre, pero ako naniniwala talaga sa law of attraction. Kasi naalala ko yon yung si Melanie
Melanie ng AIM 1. Dati yon 1 week before, pumunta ako ng Bicol. Taga Bicol kasi dati yan, si Melanie. Sinakay ako sa kanila kasi punta kaming Naga. Pabalik, sabi ko, di ba naka-Montero kayo? Eh, siya nasira. Total wreck pala. Talaga? So, sabi ko, merong Montero, ipaparaffle sa office. So, sabi niya, sir, naniniwala ko mananalo, sabi ni Melanie. Sabi ko sa kanya, kung naniniwala ka talaga, huwag ka magdala ng sasakyan going to anniversary. Bakit, sir? Sino magdadrive ng isa? Sabi ko, oo nga no, kasi hindi naman siya marunong, ang marunong yung husband niya. So, ito na. Bunot. Nabunot. Tingin sa akin. Nung nasa stage siya, tumingin sa akin. Tapos yumakap, pagbaba. Sabi ko, nagdala ka sa sakyan. Hindi talaga so! Thank you! Law of attraction. Yung nanalo naman sa Mantra Infinity. Nagulat ako sa dream board niya. Dream board pa lang pick up na ang nakalagay. Pick up. Tapos, yung kulay, gusto niya orange. Yung nga lang, yung time na gumagawa sila nung dream board, wala orange. So, ginupit niya gray. Kasi yun ang lagay niya. Good news. Yung napanalunan niya nung freedom, yung natin. Ano ba yung freedom? Ilang years na ba tayo? 17? 16 years? Basta yun? Pandemic yun. Yung makakalimutan yun. Tawag sa akin, sir, naalala mo ba? Yung dream board ko. Naalala ko. Sabi ko, sir, ako yung nanalo. Ay, ikaw ba yung nabunot? Sabi ko, sir. Again, law of attraction. Oh, 100,000. 50,000. Iraran namin ng 3 months to. Ang goal natin, pagdating ng December, ibig sabihin, run, di ba? September, October, November. So, pagdating ng December, pag nakita ko yung data na tama, yung data namin, gumanda, ihirit tayo sa Board of Directors. So, December naman, baka pwede natin taasan yan. Baka pwedeng dublihin. Wow. Yung 200 gawing, yung 100 gawing, 200. Yung 50 gawing, ang maganda, pag nakita yung maganda talaga yung flow, nag-attract na, gumawa na ng traction, good news. Baka pwede ito naman. Monthly na, maging forever na. Tapos, ang maganda niyan, kung maganda na, malay mo, kalahating milyon kada buwan, pinamimigay. Maganda kaya yun? Imagine mo, ito lang yung kumpanya na nag-PMA ka lang, di ba? Extra income, kalahating milyon kada buwan. Pinamimigay. Gusto niyo ba yun? Yes! Yung iba ayaw, di wag. Madali lang manang kausap. Technical. Okay. Yan technical, sobrang importante ngayon yan. So we will be having, hopefully by before October or after October, first week, gagawa po ako ng isang malupit na technical. Okay? So, dapat attend po tayong lahat. Bakit? Kasi ako lang naman ang technical specialist, di ba? Kasi, ngayon po, ang dami ng kung ano-anong nasa DTC. Tama po ba? So, I'll be explaining everything. Kung unti-unti naghihimayin natin. Okay? Kasi dati, naalala ko, itong mga Ultimax na to, dati pag umaatin. Itong mga nakablong to. Yan. Matatagal na dito yan. Inugatan na dito yung mga yan. Tsaka grupo nila Ariel, yan, dati, sa third floor, di ba? Pagka-technical, grabe talaga. Amoy tao talaga. Hindi nga ako lang tatanong Kasi pag naiintindihan nyo, sasagot, yes, amoy tao talaga. So, from DTC to technical training, lahat po hinihimayin natin para maintindihan nyo. Paano yun, Sir Jason? Parang ganito. Imagine mo, lahat to, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 yan, alam mo, memories mo, nasa puso mo. Imagine mo lang.
Lahat yan, naiintindihan mo. Lahat, kaya mong ibagsak. Maniwala ka sa akin. Kahit si President Marcos pa ang nagtanong sa'yo, "Uy, explain mo sa akin yung AGG." Lahat. Malakas ang loob mo. Bakit? Kasi alam mo lahat eh. Naiintindihan mo lahat. Kaya yung taya mo, yung shaky mo, mawawala. Tama o tama? Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Tignan mo. Ah! Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na kasi. Kasi? Oh, sample. Perfect sample. Okay. Kunwari, sino ba yung mga first time umattend dito? Kasi alam nila, yung iba alam na yung joke nito eh. Sino? Sino si Tads? Brad, problema? Hindi, babae kailangan. Paturo ka naman, babae eh. Oo nga, pero hindi ba naman yung dinadamdam niyan, Brad eh. Respetuhin natin, Brad. Respetuhan tayo, Brad. Yan. Ang pangalan maganda? Ha? Ha? Jenny. Okay. First time mo ba matin sa NDO? Hindi nga. Ah, talaga? Di ba yung tanong ko ng first time, hindi ka naman nagtas ng kamay? Hindi sabi mo. Yan, Jenny. Sample, ikaw to, Jenny. Question, Jenny. Pag bibigyan ka ng Ferrari, libre. Gusto mo? Oo naman. Tanga ka po. Libre. O, di ba? Siyempre gusto, di ba? Tama ba? Eto na. May lumapit sa'yo. Sabi, Ma'am Jenny, yung Ferrari na gusto nyo, ibibigay po ng AGG. Libre. No commitment. Ang kailangan lang, pipirma ka sa isang kontrata. Pipirma mo tong kontratan to, nasasabihin mo na bawal palitan. Ibig sabihin, pag bawal palitan ng kulay, bawal palitan yung tint, bawal palitan yung, kunwari, walang spoiler, bawal mong, basta, kung anong binigay sa'yo, ganun lang. Okay ba yun? Libre. O, syempre, di ba? Pirma ngayon si Jenny. Pirma. Pak. Tapos binigay sa kanya. Sabi, Ma'am Jenny, tomorrow po, pagdating ng 7 o'clock, may magdi-deliver ng Ferrari mo sa'yo. Wow, excited. Hindi makatulog. Pagising, imagine mo 6:59, may nag-doorbell. Ding dong. Tayo ko agad si Jenny. Tapos binuksan ko agad yung pintuan. Pagbukas ng pintuan, ay, good morning po. Ma'am, andyan na po yung Ferrari nyo. Ito na po yung susi. Pagkakuha, totoo na nga. Ay, pirma po ma'am, pa-receive. I-receive. Si Jenny, takbo kagad. Takbo. Nakalimutan ba magbra? Hindi, mga babae, hindi naman tutulog ng nakabra yan eh. Totoo, di ba? Kaya di ba pagka umaga, yung mga babae may kwalya. Di ba? Di ba, mama? Di ba? Alam nga naman, maglakad-lakad ka dyan, ganyan. Siyempre, yung tutoy mo, bounce yan. Di ba? At least may bag-bounce. Yung iba, walang mag-bounce. Yun yung masakit, di ba? Gabi naman itong walang laman. Totod sa isip mo Di si Jenny, balik tayo kay Jenny. Si Jenny, takbo dun sa takbo sa ano ba? Sa kotse niya. Pagkakita niya, gandang-ganda. Ang problema, pag-ikot niya, flat! Jenny, flat! Di ba, bawal ano ngayon yan? Bawal nga palitan eh. Ha? Di tatanggalin mo, papalitan mo. Hindi nga pwedeng palitan eh. Madiskrasya ka sa mga palusot mo. May piniramahan ka ganda. Naintindihan nyo? Pero itong Ferrari ito, one of the best engines.
Tama po ba? Yung presyo nito, naku, mahal to ha. Tama po ba? Yung kotse, hindi nagbago. Yun nga lang, walang silbi. Pilitin mo man to, pilitin mo man, andar naman to. Kung may pupuntahan ka, siguro aabot siya, siguro mga 10 kilometers, 50 kilometers, kaya. Pero pag pinilit mo ng pinilit, masisira at masisira yung Ferrari. Tama po ba? Kaya huwag ka magtataka, dito sa business natin, it's like, wrong attitude is like a flat tire. You can't get far until you change it. So, kailangan may magbago. Kasi Ferrari ka, Jenny. Ang laki ng potential mo eh. Pero pag hindi lumabas, yung totoong Jenny, yung kailangan natin palabasin, kailangan matanggal lahat, ang hiya mo, yung maturity mo lumabas talaga. Lalo na yung wrong attitude. Kapag hindi mawala to, para kang Ferrari. Pag pinilit mo, baka masira lang. Sayang. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo, magbago ka na. Kasi, fear. Yan ang problema ng maraming tao. Takot. Meron nga, radyo, nanawagan. Nanawagan. May isang lola, about 65 years old, nanawagan. Sabi niya, Ma, uwi ka na. Di nagalit si lolo. 65 years old, may tatay ba? May lolo pa. Ang lupit naman nito. What's the point? There's a study na chinek for about 1,000 na mga matatanda po. Chinek nila ano yung mga pagsisisi nila sa buhay. And you know what? 90% of them said yung fear. Yung hindi nila ginawa yung dapat nila gawin. Kasi alam nila na dapat nilang gawin, pero natakot silang gawin. Bakit? Nauna yung fear. Bakit? Kasi fear is a false emotion appearing real. Akala mo lang, pero emosyon ang nauuna. Yan ang problema ng maraming tao. Emosyon ang nauuna. Tama ba? Kaya lagi kong sinasabi, gamitin mo ito, hindi ito. Kasi ito, traitor to eh. Sino po ang mga may asawa na dito? Taas ang kamay. Hindi nga, may asawa na. Sino po? Ba't yung iba ayaw umamin? Bakit? Kasi marami ang ginamit ito. Aminin natin o hindi, di ba? Ang sarap ibalik ng asawa natin. Tama ba? Yung una. Di ba? Bakit? Inuna ang? Hindi. Kasi dapat ang ginagamit ito, hindi ito. Kasi pag ginamit mo ito, naku, yan na yung I fall out of love. Ayan na. Emosyon eh. Pero pag ito ginamit mo, ito, may choice to eh. Tama ba? Kaya nga sabi na, love is a choice. It's never a feeling. Kasi pag feeling ang inuna mo, wala na. O paano kung minahal mo siya dahil feeling mo, yayaman ka sa kanya? Paano kung di yumaman? O di wala na. Tablahan na. Balikan na ng sing-sing. Gwapo eh. Oh. Nainlove ako eh. Paano kung tumanda? O, wala na. Ano, balik mo na sa nanay. Kasi, ang ginagamit, it's emotions. So, ang ganito tawag yan, tanggalin mo yung emotions. Ang iwi mo yung pros and cons. Kaya nga, it's always a choice. Kaya fear has no place starting now. Bawal ang emosyonal. Bawal ang duwag. Dito, kailangan, alam mo na eh. Marami na tayong pinapakyat na sa stage. Nagkukwento na.
yumaman na. All walks of life. Tama po ba? So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan isipin, totoo ba to? Hindi na. Ano ba? Tingnan niyo ba yung mga kotseng pinapakita namin, styro? Ano ba? Yung iba nasakyan nyo na. Yung iba naamoy nyo. Yung iba na, alam nyo nang nandyan. Yung iba may bahay na. Yung iba nakapunta na sa bahay ni Upmine. May limdan eh. By the way, birthday ni Mylene ngayon. Totoong birthday niya ngayon. O, nag-celebrate tayo nung... Kailan ba yung ano? Monday, tapos kahapon. Hindi ako nakasunod kahapon. So, pero ngayon ang birthday niya. Pero wala siya ngayon, kaya huwag niyong habulin. Ha? Lumipad na yun, nagbabay na. Okay? So, ano yun? The point is, kailangan isipin mo, fear has two sides. Dalawa lang yan. It's either you forget everything and run, or face everything and rise. Your choice, not mine. Choice mo yan. Laging may free will. Ang problema, pag nagdesisyon ka, siguraduhin mo, pag nagdesisyon ka, yun na yun. Ang problema kasi, pag nagdesisyon ng maraming tao, pag nagdesisyon, again, inaasa sa feelings. Inaasa saan? Sa emosyon. Pag masaya, huy, okay tayo. O pag down, hindi tayo okay. So may problema. Tama mo ba? Eh bakit may fear? Because of doubts. Duda. Di ba? Sabi nga, doubt or duda is to be undecided or skeptical. In other words, sa Pilipino, urong-sulong. Di ba? Ano? Game tayo? Uy, game tayo. Uy, mahirapan tayo. Okay lang. Magugutom tayo. Okay lang. Eh, nararamdaman na, ganito pala dito. Di mo naman sinabing mahirapan ng ganun kahirap. Nawalan ng kuryente. Grabe naman yan. Ba't nagre-react dyan? Nakakarating na tang kwento sa akin. Siyempre sila, hindi nila alam. Tawa-tawa kayo dyan. Babalik naman na, di ba? Okay na, di ba? Tignan nyo. Kaya sila, tuloy-tuloy lang. Kahit walang kuryente. Ilang linggo? Dalawa. Kayo, wala lang data. Magreklamo na kayo. Ito, malupit. Matthew 5:37. Not my words. God's words. Simply let your yes be yes and no be no. Anything more than this comes from the... Kanino daw galing? Ito, ang trabaho nito, maliwanag. To kill, steal, and destroy. So, ibig sabihin, pag ikaw umaangat, hindi naman to ngingiti lang at sasabihin niya, God bless you. Ito, gagawa ng paraan to. Kaya nga, kill, steal, and destroy. Ang una niyang aatakihin, utak at emosyon. Kaya pag pangat ka na, yan yung, hindi totoo yan. Naku, mahihirapan ka pa. Lalo pag ano na yung mindset mo, nagsisimula ng ma-absorb, yan na. Yan na, guguluhin ka na yan. Doon tayo sa yung maganda, yung hindi maganda yung yung many accounts. Doon tayo sa lang, isa lang. Kasi kasi pag isa, saka madami, saan kaya yaman? Sa maraming taxi o sa isang taxi? Diba? Tanga lang, diba? Mag-i-explain, di pa alam yung ini-explain niya eh. Buang. Kaya pagka meron ka ng duda, nandyan na yung duda, pray ka kagad. Pray. Yan o, pag-pray natin. Tahimik, bilang eh. Lord, andyan na naman si Taningo.
Lordo! Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Lumayo-layo ka sa akin. Ikaw na naman na nagbibigay ng mga duda. So, doubt plus fear is inaction. Kaya wag ka magtataka, bakit walang nangyayari? Yan ang mga nangyayari sa atin eh. Mga 6 months na, umangat na, 1 year na, umangat na, nag-MC na, nag-GE na, nag-GA na. Imagine mo, ang taas na ng rank ko, tatawagan ako. Sir, ba't walang nangyari sa akin? Wala na, naubos na yung ano ko. Why? Puro ka duda eh. Hayop kayo, mamang ka na, duda ka pa rin. MC ka na, may duda ka ba? Bakit? Puro takot eh. Uulitin ko na naman yung ginawa ko. Buti nga ikaw, uulitin mo lang. Yung iba, nagsisimula pa lang. Yung iba, nangangarap kung ano yung narating mo. Yung iba nga, wala pang ka-idea na may ganitong negosyo. Ikaw, alam mo na, uulitin mo na lang. Nakapagpapiin ka na eh. Nagbago ka na. Mindset mo nga, iba na eh. Matatakot ka pa. Bakit? Katabi mo na naman to eh. Tama ba? Yes. Eh wala maniwala ka kahit mayaman ka na pag dito ka naniniwala, wala talagang mangyari sa'yo. Puro ano mangyari? Tama o tama? Tignan mo yung katabi. Pag ayaw tumingin, kanina pa, hampasin mo na, baka tulog na yan. Hampasin mo na. Uy! Ano ba? Sabi mo, magbago ka na. Kasi? Ba't yung mga iba ba't yung iba no? Talagang kahit anong gawin ko talaga. Magbago ka na. Kasi magbabago na rin ako pag gano'n na. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo. Pag wala kang katabi, imposible naman wala kang katabi dyan. Kung malapit ka, harap mo, likod mo. Ayan. Sabi mo, diretsuhin mo, eye to eye. Sabi mo, magbago ka na. May pinagdadaanan ba kayong dalawa? May pinagdadaanan ba kayong dalawa? Brother, may pinagdadaanan ba kayong dalawa? Yan sa likod mo. Kasi kayong dalawa, kanina pa talaga. Gigil na ako sa inyong dalawa eh. Kaninang grupo ka ba? High Society, kala John B. MBBK, di ba? Oh. Hindi siya. Hindi kayo magkakilala. Kaya yung magkalabitan na lang. Kasi siya walang katabi, ikaw walang katabi. Kanina pa ako explain. Sabi ko, kalabitin mo. Yan ang alam mo eh. Hawakin mo to. Apply mo na yan. Oy, psst. Ha? Pray, ha? If you fail, never give up because fail means so, ibig sabihin, okay lang magkamali. Normal po ang pagkakamali. Okay? Kaya maraming pagkakamali. Pero pag nagkamali ka, para mo ng awa, matuto ka naman. Okay? No one fail in this business because it's legit. Okay? Pag hindi legit, mag-fail talaga. 20 years na yung kumpanya mo, legit na legit. So, people only quit. That's why they fail. So, wag ka magkukwit. Sabi nga ni Carlo, Buenaventura, tuloy lang. Kasi ang matira, tama o tama? Tignan mo yung katabi mo, tignan mo. Nakikita mo ba yan? Okay. Nakikita mo ba yan na makakasama mo habang buhay yan? Ha? Habang buhay mong kasama yan. Bakit? Imagine mo, kung hindi kayo magkukwit, matagal-tagal yan.
Tama ba? Kahit ayaw, kahit ayaw mo yung itsura niyan, wala kang choice. Tama ba? Ginto pa lang. Galing ka bang Saudi? Tingin ka pa lang ginto. Cyprus. Ano ba talaga? Saan galing? Cyprus mo. Ha? Leader ko. Sa leader mo? Pinadalan ka? Muna dito. Duda ako dyan. Yung mga ganyan. Ako nga, dami-dami kong minimentoran. Hanggang biskit lang na ang butang mo. Ikaw, gold. Leader. Pag yan, nag-file ng case, ha? Okay. Jan's aspirin story. So, sa mga hindi ko nakakilala, si Sir Jan po ay one of the board of directors ng AIM Global or Alliance in Motion Global. Okay? Sino pa ang hindi nakakita kay Sir Jan dito? Taas mo kamay. Ano ba pala? Oh, ngayon, nakita nyo na, ha? Tira, ha? Ayan. So, Sir Jan po, close po kami yan. Kita mo naman, halos sa mga hindi ko nakakaalam, si Sir Jan po ay tito ko. Pamangkin po ako ni Sir Jan. Ang mama ko at siya magkapatid. Yan. So, kung narinig niyo yung kwento ni Sir Jan na ate niya yung nagpaaral sa kanya, mama ko po yun. Short story. Sir Jan po, nung pumasok sa negosyong ito, 1996, hindi ko makakalimutan. Bakit? Grade 6 pa lang po ako noon. So, medyo bata, makulit. Si Sir Jan, na-introduce sa negosyong ganito. Mama ko, pinapaaral siya, PT. Kasi nung panahon na yon, noong 1996, yan po yung sikat ng PT. Tama po ba? So, yung ngayong nursing, dati PT ang sikat. So, si Sir Jan, nung sabi nung pag-aaralin siya, tinanong siya, anong gusto mo maging? Ate, gusto ko yung yayaman ako. Mama ko, sabi niya, mag-PT ka. Sige, yun ang PT. PT siya. Ngayon, magbo-boards na po. Boards na lang ang kailangan ni Sir Jan para maging licensed PT na siya. Hindi nag-take ng license ng PT. Hindi siya nag-board. Bakit? Kasi nakita niya yung negosyo, yung industriya. Hindi ko makakalimutan to. Nawala po yung lahat ng encyclopedia ng nana ko, ng mama ko. Alam niyo ba encyclopedia? Yes. O ngayon, dati yan yung mga libro from A to Z. May Annex 1 to 21 pa ata yun. Yeah. So, yung mga Gen Z na chat GPT nyo yun, kami talagang manual. Okay? Talagang hanapin mo yun. Kaya pag di mo alam yung spelling, good luck. Oh. Ngayon, Jejemon talaga eh. Di ba? So, yun yung panahon namin. Nawala yung mga encyclopedia. Nagtaka si mama ko. Dinner to, nalala ko. Sabi, saan yung mga encyclopedia? Diyan, pag ihiramin mo, ibalik mo. Sir Jan, tumayo. Pumasok sa kwarto. Lumabas. May hawak na package. Tapos nilagay dun sa kainan. Sabi niya, ate, yung encyclopedia mo, pinenta ko. Ha? Bakit? Kasi yayaman na tayo. Yung gabi nga, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, Jan, pagkatapos ng lahat ng tulong ko sa'yo, ito pang ipapalit mo, lumayas ka. Yung gabi nga, lumayas Sir Jan. Ako syempre, grade 6, anong alam ko? Tinatawanan ko pa, huy, lumayas ka daw. Tapos, masok Sir Jan, nagliligpit ng mga dami. Tapos, good news, after 1 year, good news! Wala man siyang downline. Benta lang ng benta ng produkto para lang mabuhay. Good news! After 2 years, wala pa rin downline. 1997 na. Sabi niya, wala na. So, good news, sabi niya, balik na lang ako sa ate ko, mag-sorry na lang ako. Total, pag tinuloy ko yung boards, maka-abroad ako, bayaran ko na lang kung ano yung encyclopedia.
ate ko naman yung mapatawaran ako. Pero, buti na lang, nag-usap sila nung mentor niya, yung apply niya. Sabi dyan, akala ko pa gusto mo yumaman, akala ko ba yung vision mo malaki, mataas, etc. Pagbigyan mo ng 1 taon, gawin mo lang. Ginawa niya, 1998, doon po pumutok si Sir Jan. First time niya nakakuha ng cheque, 10,000 pesos. Imagine mo yun. 1996 pinalayas, 1997 walang nangyari. 1998 first check. First time niya nakakuha ng check in 10,000. And true enough, sabi niya, hindi na ako babalik. Tinuloy niya. Imagine mo na lang, what if nung 1996, nag-give up ang isang John Aspirin? What if nung 1997, sabi niya, wag na. Paano kung nung 1998, lalo na nung 1998, na puputok na sana yung network niya, doon pa siya nag-quit. What if? Baka hindi nagkita tong tatlong to. Baka hindi nabuo ito. Di natin alam. You'll never know. Baka wala ko sa harapan ninyo. You'll never know. Pero ang akin lang, ang mindset ko lang, buti na lang hindi nag-quit ang isang Just Aspirin. Tama po ba? Eh, paano kung parehas ka ng kwento? Sayang. Bakit? Kasi, ayoko na, sir, nahirapan na ako eh. Eh, what if, next year pala, yun na yung breakout mo? What if, next year, yun na pala yung magpapa-GA sa'yo, tapos magpapa-MC pa sa'yo? Eh, nag-quit ka. Dahil inuna mo yung emosyon mo. Nahirapan ka eh. Na-reject ka eh. What if? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sabi mo, what if? So, ang pag-usapan natin, what to expect. Yan. Ang kailangan ma-expect dito, simple lang. Rejections from classmates, office mates, neighbors, friends, relatives, family, and loved ones. Kulang pa. Yung dagat ipis nyo, isama nyo na. Okay? Bakit? Lahat po talaga. Well, 90%, most probably, lahat dito nakakaramdam dito. Tama po ba? Yes! Si Sir Jan nga eh. Ngayong 7 years po akong kinulit. Imagine mo, may-ari na ng kumpanya yung tito ko na. Proof na pwedeng yumaman sa negosyong ito. Nire-reject ko pa for 7 years. Nag-gets mo? So, ibig sabihin, maraming magre-reject sa'yo. Pero tandaan mo, a no now doesn't mean no forever. Kasi ang ibig sabihin ng no is next opportunity. Aantayin mo yung next opportunity. So, ibig sabihin, pag kami nag-no ngayon, wag mong awayin. Nag-no lang ngayon eh, black, malas. Tanda mo, yung mga no na yan, yung mga nag-no, ang sarap balikan kapag may yumaman ka na talaga. Ang sarap. Kasi, di ba, pag may kotse ka na, imagine mo, may kotse ka na. Jenny, may kotse ka na, nalala mo. Tapos tumaan, di ba, sarap sa gasaan, di ba? Di ba, ito yung nag-reject sa Joke lang. Discouragement. Do not entertain negative thoughts. So, ibig sabihin, tandaan nyo to ha, avoid talking to dream stealers. Avoid, hindi awayin. Avoid. Ang ibig sabihin ng avoid sa Tagalog? Iwasan. So, iwasan mo, number 1, makipagtalo. Parang religion niya, maniwala ka, walang tama at mali. By the end, mainit lang ulo mo nang hindi ka pa nakabawi. So, ibig sabihin, avoid. Sino ba yung dream stealers? Yan yung mga nagsasabi na, kilala kita eh. Huwag ka nga. Kilala kita eh. Kayo naninilip sa teacher natin eh. Tapos babanatan mo ko, yayaman. Yan. Di mo nga alam yung spelling nung mali tayo ng 7 eh. Yung mga ganyan. Kasi ako po, aminado ako. Hirap na hirap po ako
mag-explain sa mga kaklase ko nung high school. Bakit? Kasi kilala nila ako nung high school. Top 2 po ako eh. Top 2 ako sa dulo eh. Oh, at least may isang mas bobo sa akin. Maka-react to eh. Sabi niyo, top 2. At least may isang mas bobo sa akin. Kaya tuloy, nung nakita na ako na nagbebenta-benta, talagang grabe talagang pangungot siya ang naramdaman ko. Sabi, bakit hindi ka nalang nag-stick dun sa bakery nyo? Kasi may bakery po yung tatay ko nung nasa Pangasinan po ako. Sabi niya, ba't di ka nalang nag-stick sa bakery? At least alam mo na yung pandesal, magtinda ka na lang. Dami mong alam, Jason. Bebenta-benta ka mo ng power ka pa. Kapi-kapi. Saan ko talagang hurt na? Mabiro itong mga taong to. Bakit? Kasi alam nila eh. Tama ba? Eh, yun yung unang nangyayari sa dito, yung personality development. Kaya nung nagulat sila, nag-ayos-ayos na ako. Di ba? Gwapo na si Jason, gumapo pa. Diba? Diba? Parang ayaw nung iba. Dream stealers kayo. So, leave all your negative opinions. Bawal ang negative sa business na to. Kaya pag may negative ang pinag-usapan sa hub, sa mom, in everything, maniwala ka, bawal ang negative dito. Kaya mapapansin nyo, yung mga uplines, yung mga grand uplines, yung mga matatagal na dito. Pansinin nyo, pag may negative, positive pa rin mag-isip. Okay, pag may negative nangyari, dito tayo. Pagtulungan natin to. Kaya yan. Positive lagi. Bakit? Kasi nga, alam mo ngayaman kayo, alam mo makukuha dreams mo eh. Bakit puro ka negative? Tama ba? Negative plus negative is positive sa math. Sa school yun eh. Tama ba? Di ba yun natuturo sa atin, di ba? Negative plus negative is equals to positive. Yun sa school. Wala ka sa school. Sa buhay, negative plus negative will always become negative. Imagine mo, negative ang pinasok mo dito, negative na ramdaman mo, positive ang nangyari. Buang. Kalukuhan. Tama ba? Yes. Tingnan mo, yung mga katabi mo, di ba, nakasibangon. Alam nga na ikaw, ngingiti, di ba, parang, tangka. Gutom ka na? Hindi. Oh. Di ba, pansinin mo lang, di ba, sa isang, yung parang, bigla ka ikaw, ready, nakikinig ka, tapos napansin mo yung mga katabi mo, negative, yung gutom na pala, ang tagal-tagal. Di ba, parang ikaw, ay, oo, ang tagal. Bigla nag-change yung mood. Bakit? Negative plus negative will always become? Negative. Okay, tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Oh. Negative o positive? Positive. Well. Kaya kailangan ng Lino mindset. Ano yung sabihin ng Lino mindset? Leave all your negative opinions. Bawal ang negative. Ganda-ganda lang usapan natin eh. Kung ano-anong pinapasok mo sa usapan natin eh. Ang ganda na ng usapan eh. Bigla, papasukan mo ng negative. Hindi ano mangyayari. Hindi negative, di ba? Tama ba? So, kailangan maging excited ka na ngayon. Di ba? Excited ka. Dapat yung totoong smile. Learn to smile. How to smile? Count your blessing, not your problem. And move forward. Learn to move forward. Klaro? Yes. Nagkakaintindihan? Yes. Marami kasi, pag ngumiti, plastic. Ganyan, oh. Ngingiti, pero nasa lubang kulo. Di ba, nakangiti, Jenny, nakangiti, di ba? O, tignan mo yung tsura, pag totoo. Tignan mo. Natai pala. Huwag niyong tawanan niya, si Ocho yan, anak ko yan. Yan yung panganay ko. Natawa ako, naalala ko yan yung araw na yun. Baba, take a picture. Bakit?
I want to take picture. Di pinicturean ko. Pagkaganon ko. Sabi niya, smile. Ano, smile pa, tumatai pa. Sabi ko, lagay ko sa NDO ko to. Ito yung mga plastic mag-smile. Yan. So, kailangan marunong mag-smile because there's a special magic in liking everyone. Di ba ang sarap kasama yung laging nakasmile? Di ba sa inuman, sa lakwatsa, sa gala, di ba? Sinong iimbitahan mo? Yung nakasibangot o yung nakasmile? Di ba? Parang ganito, imbitahan natin si ano? Ang mahal mo, brother? JC, imbitahan natin si JC. Bakit? Lagi nakasibangot yun, sarap kasama. Di ba, ganun ba? Di ba? Di ba? Si Book, masarap yung kasama yun. Bakit kayang kain? Pero nakasmile. Oo, di ba? Tama o tama? Sino masarap kasama? Yung nakasibangot o nakasmile? Kasi wala akong nakita o nabasa sa kahit anong newspaper. Sumibangot. Ay, bumiti, sinampal. Walang ganon. Tama ba? Di ba kahit mainit ang ulo mo, yung tipo yung bad trip na yung araw na to. Yung talagang, yung paggising mo, walang pagkain, tapos walang tubig, nakaputi ka, binaanan ka ng tricycle na bumanon, di ba? Ako nga lang, yung nakaputi ako, tapos may tumapak doon. Nakita mo nakaputi eh. Nakakainis, di ba? Tapos biglang, papatulan mo, di ba, nabangga ka dyan sa, sa Robinson. Yung tipong naganong ka lang, yung mait ulo mo, di ba? Sorry naman, nagmumuray. Nagigil ka lang talaga. Tapos, biglang, sorry. Diba ba? Diba? Di ba mapatulan eh? Tama ba? Kasi pag pinatulan mo yun, may tama ka. Tama ba? Oh, so you learn to smile. Sige nga, patingin nga ng mga smile. Yung ngiting mayaman, ngiting mayaman. Si Bok, parang nagpa-picture ah. Giting mayaman, sabi ni Bok, oh. Parang picture lang, brad ah. Nga, pati nga, ngiting pa. Teka, dumi na kasi nitong salamin ko. Kanina pa nahirapan. Yan, clear na, clear. Yan yung salamin ng pangmayaman. O kasi, imagine mo, di ba? Imagine mo, yan. Yang salamin mo. O, kahit ganyanin mo, hindi mangyari yan. O. Tama? O. Sa akin, sobrang clear. Ganun kamahal yan. Talagang binayaran ko, sabi ko, gusto ko yung clear na clear yung makikita ko ah. Yung kahit na mahamugan para, ganyan, walang ano ha, ito mo sobrang clear oh. Kaya pag bibili kayo ng salamin, pang mayaman ba? Tapos kahit na, walang mabasag. O, di ba? Wala mo, di mabasag. O, di ba? Mamahaling salamin. So, if you can't fly, then run. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Yes. Okay? Learn to move on. Nagkamali ka, okay lang yan. Move on tayo. Okay? Iniwan ka, okay lang yan. Move on tayo. Bakit? Kasi, huwag ka ma-stuck. Yan ang problema ng maraming tao eh, nai-stuck. Tama ba? Niloko ka na, pinabalikan mo pa. Diba? Kaya nga ang Diyos natin, sobrang bait. Alam na alam niya paano ang linaw. Tingnan mo ha. Imagine this. Ano ang ginawa ng Diyos na nasa harapan? Mata. Ilong. Bibig. Ano ba? Tenga. Nasarap po ang tenga.
Di ba nasa gilid? O, pero, paharap. Tama? Kaya nga pag may bubulong, di ba? Ano sabi mo? Di naman, sabi mo? Di naman gano'n, di ba? Tama? Tama ba? Oh. Ano ang ginawa ng Diyos na nasa likod? Puwet. Ano lumalabas sa puwet? Tae, dumi, toxic. Tama? Kasi nga, ang sabi ng Diyos, ang tae hindi na binabalikan. Tae na yan eh. Meron ba dito pag may tumae, nangihinayang? Apple, pag tumae ka, nanginayang ka? Yung pag tae mo, diba? Ah! Oh! Tubol man, oy! Oh. Tapos biglang titignan mo, ay, sayang! Oh! Tago ko to, gamitin ko bukas. May ganon? Wala, di ba? Sino ba dito yung totoo? Sino dito ang nag-selfie sa tae niya? Yung ano, yung sinelfie yun. My day, my day. Para nyo ng awa, only me ang sing nyo, ha? Huwag nyo, damay kami, ha? May ganon? Wala. Kasi ang sabi ng Diyos, pag toxic na, wala na. Ganun ang buhay. Pag may problemado ka na, you have to move on. Hindi pwedeng ma-stuck. Hindi pwedeng puro drama. Turn to move on. Ang ginagamit ito, hindi ito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan. Sabi mo. Sabi mo sa kanya, magbago ka na. SW3. Okay? Samuel, summon, so what? Ito, laging tinuturo to sa NDO. Bakit? Ito ang rule of thumb when it comes to sales. Na? Meron at meron mag-join sa'yo. Meron at meron maniniwala sa'yo. Meron at merong hindi. Ano ngayon? Next. Pero ang totoo, kailangan mag-upgrade ka din. SW3, gawin naman natin SW8. Ano yan? Samuel, summon, so what? Somewhere, someone's waiting. Stop whining, start working, step up, and win. Ayusin natin. Meron at merong magjo-join sa'yo. Merong hindi. Hindi maniniwala, duda. So what? Next. Pero tanda mo, hindi dito matatapos ang buhay. Meron at meron. Somewhere. Hindi sa comfort zone mo yan. Somewhere out there. Hindi lalapit sa'yo yan. Ang problema ng maraming tao kasi, nandito sa so what eh. Bakit? Pinag-pray ko na yon, darating yon. Yung sabi ni Lord na magpapayaman sa akin. Saan? Basta darating yon. Kailan? Hindi ko alam. Basta darating yon. Naniniwala ako kay Lord. Ang paniniwala niya ganito eh. Yung may kakatok sa bahay nila. Pagbukas, nanaginip ako. Uy, sabi ni Lord, recruitin mo ako. Ako in-invite mo. Ako magpag-global ambassador sa'yo. Ay, buang. Walang ganun. Tama ba? So, somewhere, merong katulad mo. Someone na gusto magbagong buhay. Pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung kailan. Kaya kailangan makilala ka niya. Kaya manahimik ka. Puro ka drama eh. Anong gagawin natin? Trabahuin natin. Para darating yung araw, ikaw naman ang panalo.
Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Titigan mo! Baka titig to, oh. Kanina ka ba, Brad, ha? Pag kayo nagkatuluyan, ha? Brad, ano lang ako, pwede namang pakainin dyan sa baba. May kainan dyan. Fishball lang, Brad. Masaya na ako. Okay? So, you have to believe in this company. It's been 19 years. Guys, 6 months na lang. Ulitin ko, 6 months na lang. 20 years na tayo. Ha? So, kung ako sa inyo, paghandaan nyo tong 20 years natin. Okay? Kasi grabe to. Ay, nako. Lahat ng kumpanya, lahat na ng award na babanggitin mo, nandito na. Nothing to prove company. Hindi ka tulad ng iba, ilang buwan pa lang, may award na. Ay po. Pero to, hindi masira. World Guinness Record lang, hindi ka mabreak-break. Ilang taon na natin hawak yan? 10 years, so 10 years na rin hawak na yan. Nabutan niyo ba to? Sino nakaabot dito? Yung, ano natin, yung mukha tayong mga statwa ng mga siraulo. Happy. O, at least happy kami yan. Smiley yan. General, nandiyan ka na? Nandiyan ka na? Nabutan mo na yan? Talaga? Saan ka dyan? Ako siya ko, doon ako. Eh, naku, nasa harapan. Hindi yan. Naka-red kami, naka-red. Nasa likod. Yan. Hindi yung kalbo, ha? Wala na dito yung kalbo. Yan. Next. Ito lang yung company na magugulat ka. Ang daming divisions. Okay? First division, we have the Health and Wellness Division. Dito pa lang, lintik na talaga ang mga produkto natin. Oh, by the way, last day ngayon. Tama ba? Last day ngayon, ha? O pag nakalimutan, pwede pang humabol. 9 o'clock ang counter. Pag hindi mo nabutan 9 o'clock, may easy shop hanggang 12 midnight yan. Alam nyo ba yung easy shop? Online. Pwede ba yan, ha? O, sayang. Sayang. Diba? Ang FS natin, buy one, take one. Ang beverages, buy 3, get 1. Tama ba? Sayang. Pati PMA wins, ganun kalupit si Doc, sinama pa sa bundle. Yung PMA wins natin. Oh, by the way, sa inyo ko lang i-announce. Ay, siyempre, nanonood kayo. Siyempre, wala akong choice. Anong araw ngayon? Ha? Araw. Ay, sorry. Date. Oh, sino ang mga SEGE? Nasa kamay? SEGE. Di ba, ang schedule natin, pag SEGE ka, 1 to 15 ka lang. Tama po ba? Wala ka lang choice, di ba? 1 to 15. Good news. Ngayon, sabihin ko na sa inyo. Pag nakalimutan mo yung 1 to 15, pag PMA wins, bundle ang bibilihin mo, ang schedule niyan, 1 to 29. Okay? So, pwedeng humabol. Instead na, mag-double PMA ka next month. Gawin mo na lang, kung ngayon, nakalimutan mo, 17 na eh. PMA wins bundle. Kasama yan, 1 to 29. Klaro? Paliwanag? Yes. Next. InsurTech. Yan. Yung Orbis Victus International, it's been 4 years. Pero ito, grabe, ang claims namin. Ang claims natin, 380 million na po. Ibig sabihin, yun na yung naitulong natin sa tao. 4 years. Ito, good news. Atin-atin lang. Malapit na yung HMO. Konting kibot na lang. Konting kibot na lang. Ha? Okay ba sa inyo yan? Yes. Okay ba sa inyo? Yes. Walang ayaw nyo? Yes. Next. Franchise division. Good news. Bakit? Meron tayong matching milk tea, the first and only, okay, milk tea na merong collagen. So, good news na naman. Magkakaroon na naman ng bagong produkto. Secret. Malapit na. Choppy, akin yun ah. Ayan. Tapos, yung ating Bibo, syempre. Tayo lang ang may sariling payout system. So, ito lang, pag ginamit mo, good news, may kita ka naman.
Plus, pwede ka pang manalo sa mga ganito. Yan, hindi nyo kasi binabasa, tapos magugulat kayo, Sir, nanalo ako. O, di ba? At marami pang divisions na lalabas. Ito, pinututukan na ni Doc Ed. Yung Rider Economy Division. Sino ang mga nag-aangkas? Joyride. Yan, malapit na. Imagine mo, pag may kausap ka, di ba? Rider over rider. Mga na yan. Okay? Tapos tayo din ang company na merong Alive Foundation. Yung mga iba, gubaya na po. Okay? Good naman. Pero tanda mo, tayo pa rin ang original. Maganda po ba yan? Yes. Next, you have to believe in your coach or your mentor. Tandaan ninyo, didiretsuhin ko po kayo. Yung mga mentors niyo, yung mga coach niyo, hindi po perfect yan. Kasi ikaw, hindi ka rin perfect. Ang company natin, please, hindi po to perfect. Ang mga may-ari, hindi po perfect. Pero tandaan mo, yung mga yan, yung mga taong yan, yan yung mga tao na tumulong sa'yo. At pangarap yan, baguhin ang buhay mo. Okay yan? Kaya always think twice. Always think thrice. Okay? Isip-isip. Bago ka manira ng ibang tao, bago ka manghusga ng ibang tao, isipin mo rin, hindi ka naman perfect. Tama po ba? So, ako lagi kong yan, minamindset sa sarili ko na pag meron ako naiinis sa isang tao, yung iniisip ko, may kabutihan din ng tao to. Nagkataon lang siguro, nakita ko yung bad side niya. Kasi ako di masama rin naman akong tao. Hindi mo nakabuting tao eh. Hindi ko pinagmamalaki yun eh. Yung nga lang siguro, kasi nakita ko kasi sa JC, mabait yan. Kasi lagi may tinutulungan yan. Eh, paano ko nakita niyo yung bad side ko? Kasi may bad side ako eh. O so, ano na? Ako na pinakamasamang tao kasi nakita mo na yung bad side ko eh. O, di ba? Lalo na yung mga sahab. Di ba? Kasi nagkikitaan kayo eh. Di ba? Magkakasama kayo araw-araw. Di ba? Ang lakas pala humilik ni ganito. Gabi ha? Pag-gising, bad breath. Gabi ha? Eh, hindi naman perfect yan eh. Tama ba? Yes. Sabi ko, makala mo, no? Talaga. Isa na nga lang yung hotdog, kinuha pa, oh. Sabi talaga. Pero tanda mo, pag mayaman ka at yumaman ka, ang utang na loob mo, tanda mo, dun sa mentor mo pa rin. Yes. Tanda mo yan. Sana hindi nyo rin kalimutan saan nanggaling ang payout. Sa IGG pa rin. Tama ba? Mahalin nyo pa rin yung produkto. Bakit? Kasi dyan tayo namubuhay. Ako, dyan ako mabuhay kasi hindi na ako constipated eh. Imagine mo dati, pag tumaay ako, ano ko talaga, ay, tumul talaga, uy. Ngayon, igit na. Ano yung igit? Sino yung alam ng igit? Taas ang kamay. Oh, ikwento nyo na lang sa tabi nyo, ha? Kasi ano yung igit? Next, you have to believe in your leaders. You have to believe in your business partners. Guys, tanda mo to. I-mindset mo to. Isaksak mo sa kukote mo to. Kailangan gumaling yung leader mo. Mas magaling sa'yo. Kailangan gumaling yung leader mo, mas magaling sa'yo. Bakit? Kasi, pag mas magaling yung leader mo, eh wala ka, eh mas maganda. Ulitin ko. Ang pangarap mo, gumaling tong leader na to. Ang problema, maraming tao, pag gumagaling na yung leader niya, ayaw pa kawalan. Feeling niya, naku, mas magaling na tong leader ko. Oh, alam ko sino, mag-i-intro daw. Intro. Wala mang pain. Hinahawahan. Tanda mo, kailangan nga mas magaling sa yung leader mo eh. Bakit? Kasi pag mas magaling yung leader mo, di mas maganda pag wala ka. Ulitin ko! Kailangan mas magaling yung leader mo. Kasi pag wala ka at mas magaling yung leader mo, di mas maganda. Ulitin ko! Para sumaksak sa kukote mo. Kailangan mas gumaling yung leader mo kaysa sa'yo. So, kailangan niya, pabayaan mo gumaling.
Bakit? Kasi nga, pag wala ka at mas magaling yung leader mo, di mas maganda. Masakit din ang lamunan ko. Ayoko nang ulitin. You have to believe in yourself. Bakit? Maniwala ka o hindi, wala kang choice. Kasi imagine mo, pag hindi naniwala yung sarili mo, sino ba maniniwala sa'yo? Imagine mo, tara, join ka. Saan? Doon ka. Ayoko, patay ka. Sarili mo na, nagsabi, ayaw na, patay tayo dyan. Buang na ang... Because you can't spell the word success without you. Ikaw pa rin. Ikaw ang pinaka-importante sa kwartong ito. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Tingnan mo! Sabi mo, ang pinaka-importante, ikaw. Kaya dapat, nagkakaintindihan kayo, ha? Oh. So mamayang gabi, kuha ka ng salamin. Kausapin mo yung sarili mo. Imagine mo, uy, ano ba, gusto mo ba maging global ambassador? Gusto mo ba maging part ng top 50? Pag sumagot yun nasa salamin, tumakbo ka. Imagine mo, sabi mo, uy, gumaling ka. Ay tayo yan. Commitment. There are 3 levels of commitment. I will do, and I will try, I will do my best, and I will do whatever it takes. Ha? Ito yung kailangan natin. Whatever it takes. Maraming tao hindi naiintindihan yan. Kailangan whatever it takes. Hindi lang yung nahihirapan ka, hindi lang yung magbabago ka, marami kang pagdadaanan dito. Pero whatever it takes. Ang ibig sabihin, whatever it takes, yung tumawid ka, huwag ka nang lilingon sa likod. So, ibig sabihin, pag dumingon ka sa likod, ibig sabihin may buhaya yan. Alam mo yun, talagang pagtawid mo, hindi na ako babalik kasi hindi na makakabalik eh. Sinugal ko na eh, diretso na to. Eh marami hindi, pag talon, dito na lang ako ulit. Mas masarap dito. Hindi ako nahirapan. Yan, visit ko eh. So, commitment. Okay. Alam niyo na itong kwentong to. Ayoko na ikwento. Sino yung ginakalam itong kwentong mo? Mami naman. Seryoso? First time nyo ba umatin ng NDO ko? Hindi, ito mga. Sawang-sawa lang ako din sa mukha yan. Meron commitment. Okay. Meron kwento yan. Shortcut ko na lang bago dun sa story ko. Okay. Itong time na to, NDO dito sa, this was 2016. Yan, 2016. Hindi naman namin alam ng tao, may sugat yung pako niyan. Time na yan. Dito sa left. Bakit? Nasugat ako dahil nagpapago ako ng screen door, pagbukas, sumayad. So, ang masakit niyan, may NDO ko that night. Ang malupit, nagpatahi ako sa misis ko. Kasi hindi na ako makatakbo ng ER. So, siya nagtahi. Buntis siya niyan. Sinamahan ako dito. Ang malupit, hindi sumama dito kasi daming tao yan. Tapos, nasa Robinsons. Good news, bumukas tong pintuan na to. Patapos na. Parang ganito. Parang ganito. May tumatawag. Bisita. Enough ko. Mga anak ulit. Pagpasok, may nagbigay sa akin ng post-it, sabi, Sir Jason, tapusin mo na yung NDO. Nanganganak na si Dr. Hana. Nasa Robinsons? Bakit di mo manganganak na? Eh, di ba may sugat ako? Ito malupit. Pagbukas dyan, ito yung years ago to ha. Kasi ngayon hindi nyo na naabutan eh. Yung ano namin, yung elevator na yan, malupit yung elevator na dati. Sobrang bilis, dalawa lang yung gumagana. Tapos, ay, sobrang talaga. Ay, suskiyatay ba talaga?
Buti nga ngayon, 3-3, 4-4 na eh. Di ba? 6 pa nga minsan eh. So, ako talagang walang choice. Saan ang gagawin mo? Stairs. Tama ba? So, stairs ako. Pagdating ng 4th floor, ramdam ko yung paa ko basa. Ang sakit. Ihinto ka ba? Sakit. Hayaan mo na yung magpahinga ako dito, uy. Ouch. Ganun ba gagawin mo? Hindi, di ba? Tama ba? Buhay ka palit eh. Diretso. Pagdating ng B3, doon po parking ko. Sakyan. Diretso Robinsons. Pagkakita ko doon sa may, alam niyo yung Uncle John's ngayon, mini stop pa yun dati. Kita ko yung misis ko nandun. Pasa. Bakit? Na yun nga, yung may tubig. Yun nga, tubig. Ano problema nyo? Ako nagkukwento ng ungilam ko sa kwento ko eh. Tapos, sabi ko, uy, okay ka lang? Sabi niya, tingin mo. Talaga. Takbo kami ng St. Luke's. Pagdating ng St. Luke's, nurse! Sinakay. Pagsakay, sabi ko, pwede po ba yung parking iwan dito? Sabi nung guard, sir, sunod ko na lang, bigay nyo na, ipavali nyo na lang. Okay. Kinuha ko yung ticket. Tapos sigaw ako, nurse! Yun siya, wheelchair! Bakit po? Masakit yung pa ako. Siyempre, yung pa ako naman, di ba? Pero what's the moral story? Guys, yung commitment, yung whatever it takes, yung buhay kapalit. Yung isacrifice mo na lahat. Ibuhos mo na lahat. Bakit? Kasi, ito na yung sinasabi na para sa kanila naman. Ang problema ng maraming tao dito, tinuturo sa atin yung whatever it takes. Tinuturo sa atin yung deepest why. Tama ba? What is your deepest why? Family. Ang galing sumagot. Family. One time, alam na agad. Pero kung totoong iniisip mo ang family mo, this is my question, ba't ka nahihirapan? Di ba dapat hindi ka nahihirapan? Kasi yung paghihirap mo, okay lang kasi kapalit sila. Tama ba? Katulad ko, iniisip ko kagad, mindset ko, okay lang mapagod ako, at least pag uwi ko, alam ko, yung mga anak ko, mabubuhay ng tama. Ako na lang. Huwag mo na idama yung mga anak ko. Alam mo, sa akin, buti na lang buhay pa tatay ko. Bakit? Kasi nagulat talaga ako, 2 years ago, 3 years ago, hindi ko naisip na yung tatay ko pala, hindi pa nakasakay ng eroplano. Nagulat talaga ako. Sabi ko, hindi ka pa nakasakay ng eroplano pa? Hindi pa. Dinala ko po sa Singapore. Sabi ko pa, Singapore tayo. Dinala ko sa Singapore. Tapos nangako ko sa kanya. Sabi ko pa, humirit sa akin eh. Sabi niya, Hong Kong, kailan? Sabi ko, sige, Hong Kong. Last year dapat, pero nung time na yun, bumagyo. Ito, humirit din. Sabi ko pa, naka-Boracay ka na ba? Hindi pa. Sige, Boracay tayo. Kaya sa October 7 to 10, huwag nyo kaming i-istorbohin. Nasa Boracay ako, ha? Kasi ang birthday ko, October 7. Ang birthday ng papa ko, 10. Kaya laging dikit. Kaya pag nag-celebrate kami, it's either or. Kung sino yung pinakamalapit na weekend, akin yun. Kanya. Ngayon, sabi ko, hindi pa, gusto ko birthday natin dalawa. Sa 7, dilipad tayo ng Boracay. Sa 10, andun tayo, pauwi. Kaya mag-chat sa 7-10 talaga. Talaga. Yung mga bibo ninyo, huwag nyo nang asahan talaga. Joke lang. Enjoy tayo. So, akin lang, I hope and I pray na darating yung time na ma-realize mo yung tinasabi na whatever it takes. Na darating yung time na maiintindihan mo talaga what is your deepest why. Hindi yung narinig mo lang. Hindi yung naituro lang sa'yo. Intindihin mo. Namnamin mo. Na para pag napagod ka, alam mo na okay lang. Ba't ako mahirapan? Para naman sa papa ko to eh. Para naman sa mama ko to eh. Para naman sa future ng mga anak ko to eh. Tara. Huwag na kayo ng mga tao na pagdating ng 60s and 70s and 80s,
na darating yung time na pag tinanong kayo, anong regret ninyo? Hindi ko ginawa yung whatever it takes. Hindi ko na-realize na dapat pala umatawa ko. Kasi ngayon, nahihirapan ako. Hirap yun. Tama. Tingnan mo yung katabi. Tingnan mo. Sabi mo, magbago ka na. Kasi, tapos na tayo. Hindi nyo pa rin magsabi yung magbabago na rin tayo talaga, no? Saba, magbago ka na. Kasi, di talagang, pag magbago ka na, talagang nag-rhyme lahat eh. Ang gandang pakinggan. Pero pag magbabago na ako, one last time. Okay? Magbago ka na. Kasi, magbabago na rin ako. Yan.